Kung hindi raw maaayos ng Department of Public Works and Highways ang sistema sa flood control projects, mungkahin ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian, huwag na itong pondohan sa susunod na taon. Tinutulan nito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon dahil kawawa raw ang mga nakatira sa mga lugar na totoong bahain. May unang balita si Mav Gonzalez. Kung lalagyan mo ng pondo tapos ganyan pa rin, nandiyan pa rin yung sindikato, nandiyan pa rin yung kontraktor, parang tuloy ligaya lang yung mangyayari. Naniniwala si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na may sindikato sa flood control projects at kung hindi aniya maaayos ng DPWH ang sistema, hindi na nila popondohan ng flood control sa 2026. I-review namin proseso. Gagaya ng nasabi ko, kung ang proseso ay maluwag, aabusuhin niya ng mga kontraktor at ng sindikato. Titingnan aniya ng Senado kung paano napopondohan ang mga proyektong ito at kung umpisa pa lang ay may usapan na sa kontraktor. Dapat rin na higpitan yung pagbibigay. Bidding kasi natin, igan mano-mano eh. Kailangan gumamit na ng bagong teknolohiya, lahat internet na para wala ng human intervention. Ani Gatchalian, tiyak na may mananagot pagkatapos ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Tutol naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na i-zero ang budget sa flood control sa 2026. Pagka sinira mo yung flood control for next year, edi kawawa ho yung mga nasa mga kailugan. We have to be a bit more reasonable, no, in all of these things. Kasi nga, again, we have to state it clearly. Flood control is something that is fundamental for climate risk communities. Sabi ni Senador Ping Lacson, nakilahok na ang publiko sa pagre-report ng substandard at ghost projects. Ang huling pagsubok, ang kasiguraduhang may mapaparusahan. Sana raw may malaking tao na makasuhan at makulong para wag na pamarisan. Dahil kung wala, mawiwili ang dating gumagawa at mahihikayat ang di dati gumagawa. May isiniwalat naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa mga anyay request at reklamo ng mga kongresista pag nagsimula ang deliberasyon ng national budget sa Kamara noong nasa PNP pa siya. Bigla kami makakatanggap ng message sa taas, sasabihin na puntahan nyo na yung mga congressman at tanongin nyo na kung ano yung mga kagustuhan nila, ano yung mga complaint nila. So, yung mga maaayos na congressman, maayos sa mga tanong, maayos sa mga kahilingan. Pero yung mga may kalokohan, ay puro kaya parochial concerns yan. Kaya, yung kumbaga paano ipopromote yung kanilang sariling response. Walang partikular na sinabing request si Magalong. Dagdag ni Magalong na convener din ng Mayors for Good Governance pag budget hearings. Hinihingi lang umano ng mga kongresista ang pansariling interes. Nag-uusap din kami mga mayors, pati na rin sa League of Cities, pati mga kasamahan namin dyan sa League of Municipalities. Kadalasan, iisa lang ang complaint eh. Walang konsultasyon sa local government. Gumagawa ng project itong mga tiwaling congressman. Yun ang nasusunod. Nag-uusap-usap na raw ang samahan ng mga alkalde sa sunod nilang gagawin matapos sabihin ni Senador Lacson na may mga senador at kongresistang may kinalaman umano sa mga flood control project. Handa rin daw si Magalong na humarap sa pagdinig ng Kamara ukol sa flood control projects. Sa susunod na 2 linggo, inaasahan ang pagdinig ng House Tri-Committee hindi lang sa flood control projects kundi sa iba pang palyadong infrastructure projects ng gobyerno, kabilang ang Cabagan Bridge at Benguet Rockshed. Sana raw kung may whistleblowers ay tumistigo roon at magbigay ng ebidensya. In the event na mapangalanan po ang kahit sinong senador, kahit sinong kongresista sa mga usapin po na ito, bibigyan ho sila ng karapatang magpaliwanag, sumagot sa komite. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News.